Iginagalang ng Malacanang ang mga kaganapan sa pagpapalit ng liderato ng Senado kahapon. Ayon sa palasyo, nasa awtoridad ang Senado kung sino ang nais nilang mamuno. Si Kenneth Pasyente sa Sentro ng Balita Live. Jules, sa harap ng mga kaganapan at pagpapalit ng liderato sa Senado, binigyang diin ng Malacanang na hindi yan panghihimasukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa Palace Press Briefing, sinabi ni PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na sa otoridad at kapangyarihan ng Senado na magdesisyon sa anumang bagay na sakop ng kanilang jurisdiksyon. Natanong din ng Malacanang kung bakit si dating Senador Antonio Trillanes IV ang nakakuha ng warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa at hindi na ipadaan sa gobyerno. Narito ang paliwanag ng palasyo. Ang sabi po ng NBI ay nabigyan po sila ng kopya. Dahil po sa ating pagkakaalam ay hindi ko naman po masasagot kung ano po ang personal knowledge ni dating Senador Trillanes. So kung nagkaroon po siya ng kopya, maaari po dahil siya ay parte ng nagsasagawa ng pag-file ng kaso noon. Pero I cannot speak for the Senator. Nakarating na rin umano sa Pangulo ang mga development patungkol sa arrest warrant laban kay De La Rosa. At tanging nabanggit lang umano ng Presidente ay dapat masunod kung ano ang sinasabi ng batas. Ipanaliwanag naman ni Castro bilang isang abogado na ipatutupad ang warrant of arrest alinsunod sa umiiral na batas sa bansa. Meron po kasi tayong batas na RA 9851 at ito naman po ay pinatototohanan din ng DOJ na meron po tayong dalawang choices. It's either surrender or extradition. Ang Supreme Court po ay nagpalabas ng Supreme Court circular regarding extradition, but it refers only to a requesting state. And we can say that ICC is not a state. So, hindi po siya applicable na pag-usapan. So, sa ngayon po, ang umiiral po sa atin at ipinapatupad po ay ang RA 9851. Pero ang tanong ngayon, Jules, kung paano isisilbi ang arrest warrant ngayong nabigyan si De La Rosa ng protective custody ng Senado. Tugon ng palasyo, meron po tinatawag na privilege para hindi po hulihin ang sinumang senador habang nasa session kapag siya po ay nasa vicinity ng Senado. But alam po natin na ito ay may limitasyon. Kapag ka po ang isang krimen na nagawa ay may penalty na more than 6 years, hindi po mag-a-apply itong pribilehiyo na ito. Ayaw natin pangunahan ng mga senador, but dapat alam nila kung ano yung batas kasi mababatas sila. So alam nila kung ano limitasyon nila, ano lang yung kanilang authority, ano lang yung power nila, but they should not go beyond the law. bukas naman umano, Jules, ang gobyerno na bigyan ng proteksyon si De La Rosa batay na rin sa kanyang naging hiling sa Pangulo. Pero may paglilinaw dyan ang Malacanang. Maski naman po yung mga EJK victims ay humihingi rin po ng proteksyon sa gobyerno. So, ang akusadong katulad ni Senator Bato ay humingi ng proteksyon. Lahat naman po ay bibigyan ng proteksyon na naaayon sa batas. Sa usapin naman ng impeachment laban kay VP Sara, iginagalang ng Malacanang ang naging resulta ng botohan sa Kongreso kahapon na maaari ay karamihan sa mga kongresista ay nakita umano ang ebidensya na dahilan para ma-impeach ang ikalawang Pangulo. May mensahe rin ng Malacanang sa Senado ngayong ito na ang may hawak ng bola. Trabaho po ito ng Senado. So, hindi po manghihimasok ang Pangulo. Nasa Senado na po yan, nasa kamay na po yan ng Senado. At kung ano man po ang gagawin nila dyan, kung ito po ay papabor para sa taong bayan o papabor lang sa iisang tao, bahala na po ang taong bayan na humusga para sa kanila. Jules, nilinaw din ng Malacanang na itong posibleng pagkakaroon ng impeachment trial ay hindi panggigipit kanino man. Ito ay pagbibigay daan lamang o isang plataforma para bigyan din ng akusado ng paraan para ihayag yung kanyang mga panig. At ito ay para malaman din kung ano nga yung katotohanan. At yan na muna ang latest. Balik sa iyo, Jules. Maraming salamat, Kenneth Pasyente.